Napakadami na talagang illegal na Pilipino o mga kababayan natin na nandito sa Espanya. Ang pinakamarami ay nandito sila sa Madrid at saka sa Barcelona. Pero good news para sa kanila dahil pwede na silang maging resident dito sa Spain. Ayan. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay sa pagkuha ng mga resident visa, yung mga trabaho, at saka kung ano pa, no? Related sa pagiging OFW dito sa bansang Espanya. Ayan. Medyo matagal na rin ako dito sa Spain, so medyo alam ko na rin yung mga kalakaran dito. At yun nga, no? Marami tayong mga kababayan na pupunta rito. Ang hawak nila ay tourist visa, tumatalon sila galing sa mga ibang bansa, no? Kagaya ng Poland or Hungary or Croatia. At pagkatapos ng 2 taon, syempre, pagdating nila dito, nagiging undocumented muna sila or nagiging illegal sila. Tapos pagkatapos nun, after 2 years, kung magkakaroon man sila ng kontrata, pwede na sila mag-apply ng residency dito sa Spain. Ayan. So, imagine mo yun, 2 years lang. Starting May 20 na po yan. Pero ano yung mga struggle ng mga kababayan natin bago sila makapag-apply ng resident visa? Kasi wala naman tayo sa perpektong mundo, no, na okay, pagkatapos ng 2 taon, pwede na ako mag-apply. Hindi naman siya ganun kadali talaga, no. Marami tayong mga kababayan, halimbawa, ang hawak nila ay tourist visa. Meron nagtanong, no, isa siyang transgender, tapos meron siyang tourist visa. Madali daw ba sa kanya makahanap ng trabaho dito sa Spain? Well, actually, dito, sa tingin ko, yung mga business na nag-a-accept ng mga undocumented or illegal na ating mga kababayan ay sa restaurant or sa bahay. Karamihan bahay, bilang isang katulong, bilang isang kasambahay. So sila yung pwedeng mag-accept sa'yo, no? Minsan kahit hindi ka nadadaan sa agency, pagpunta mo dito sa Spain, marami tayong mga kababayan ang nagpo-post sa mga iba't ibang mga Facebook groups. Check nyo yan, madami yan, na nangangailangan sila ng ganito, ng kasambahay, taga-alaga ng bata, taga-alaga ng matanda. Hindi lang ako aware kung yung sahod nila is mas mababa dun sa minimum. Kasi yung minimum po dito sa Spain is 1,300 something euros, no? Kung wala kang papel, syempre hindi sila magbabayad ng seguridad sosyal or yung social security at saka taxes or yung impuestos mo. So siguro, kasi parang everything is under the table, no? So, hindi ko lang alam kung magkano pinapasahod sa kanila. Sa totoo lang, mahirap siya, lalo-lalo na kung hindi ka marunong mag-Spanish, no? Pero meron yung alam ko na mga amo na naghahanap sila ng walang papel. Ayan. Bakit nila hinahanap yung walang papel? Dahil ayaw nga nila magbayad ng taxes at saka mga seguridad sosyal, no? Narinig ko lang naman yan, no? Pero nangyayari talaga yan dito sa Spain. So, ayun nga, kasambahay, siguro mga 80% kasambahay, pero meron din nagsabi na kahit yung mga restaurante nag-accept sila. Paano kaya yun, no? Kasi depende siguro kung legal yung may-ari or baka Pilipino din lang may-ari or mga ibang lahi din kaya mas gusto nila. Hindi ko lang alam yun kasi dito sa Spain parang wala pa naman ako naririnig na mga nag-i-inspect, no? Yung mga yung mga inspector. Hindi ko alam kung nag-i-inspect sila pero yun nga yung sabi nila, no? Meron pa yung isang nagsabi or nagpo-post. Ang dami kasi nagpo-post talaga, lalo na sa Facebook, na bago lang sila dito, naghanap sila ng trabaho. Struggle is real po talaga. Hindi po talaga ganun kahirap or kadali na maghanap ng agad-agad pagpunta mo rito tapos naka-tourist visa ka. Syempre yung mga ibang amo, magdadalawang isip yan, baka madali pa sila, no? Pero siguro kung hindi ko alam, isa sikreto or wala namang nakakaalam or baka kakilala, marami talaga ganyang kalakaran. Hindi lang naman mga kamag-anak, mga kababayan natin, no? Pati yung mga ibang lahi, ganyan ang ginagawa nila. Pumupunta sila dito bilang isang turista, tapos hindi na sila umuwi. Pagkatapos ng 2 taon, saka lang sila nag-apply para magkaroon ng papel. Actually, dati 3 years po yan. Well, hanggang ngayon 3 years, hanggang May 20 po yan. So yan, sobrang nadami talaga. Tapos yung iba nangihina ng tulong kasi wala na silang mapuntahan, wala na silang mapasukan. Anyways,
pag nagkaroon pala kayo ng residency, meron dito yung mga kababayan natin na umuwi or bumabalik ng Pilipinas para magbakasyon. Minsan naghahanap sila ng, ang tawag doon, karayebo, kapalit, ayun. Halimbawa kung ang bakasyon nila is 1 month, 2 months, 3 months, or hanggang 6 months, pwede po sila maghanap ng mga kapalit at okay lang din naman yan sa mga amo. Minsan napopost din sila sa Facebook, kanyan. Pero kung ang mga post sa Facebook is like, nag-hire kami dito ng mga, ano bang hinahire nila? Mga security guard or kung ano-ano. Hindi po yung totoo. Ayan. Dito po sa Spain, ang karamihan po talaga is interno or interna. Yun yung kasambahay. Whether stay in ka or stay out. Yun na talaga yung, siguro hindi ko alam, parang feel ko 90% ng ating mga kababayan na nandito sa Espanya. Ayun. Meron din tayong mga kababayan dito na meron ng mga business, mga successful na mga Pilipinos, no? Meron silang sariling mga restaurants or hair salon, or mga titinda sila ng mga damit, meron din yung mga ganyan. Sa Madrid at Barcelona madami, pero outside Madrid, Barcelona medyo madalang lang. Actually, minsan nga meron yung mga lugar na wala masyadong Pilipino, no? Na nakatira dito sa Spain na yan. So yun nga, sobrang dami na. Parang may nagtanong dati, ilan na nga ba ang Pilipino dito sa Spain, no? Kung hindi ako nagkakamali, buong Spain or Madrid lang, 100,000. Ganun siya kadami. So meron dito yung part ng Madrid na pagpunta mo doon, sobrang ang daming Pilipino. So pag pumunta ka ng Jollibee, malapit sa Puerta del Sol, sa Calle Arenal, yon, maraming Pilipino yan. And sa may bandang Tetuan. Yung Tetuan is metro or yung subway. Tetuan, Estrecho Alvaro Valdez-Cederas or yung Calle Bravo Murillo. Ayan. From Cuatro Caminos hanggang Plaza Castilla, yung mga station na yon na Line 1, ang dami pong mga Pilipino dyan. Para kang nasa Tondo or Quiapo. So, lalo-lalo na pag linggo kasi normally yun ang day off ng mga kababayan natin. Sobrang dami pong mga Pilipino, grabe. Parang, pagdating ko dito, medyo parang nakaka-shock siya na hindi mo akalain na ganun kadami. No? Parang wala ka sa abroad, para kang nasa Pilipinas, sa sobrang dami ng mga Pilipino. At doon din sa street na yon, Bravo Murillo, from Cuatro Caminos hanggang Plaza Castilla, maraming mga hair salon ng mga Pilipino may-ari, mga hairdressers, mga kababayan natin, mga, ang tawag nito, mga restaurants. Siguro minsan i-vlog natin yon yung mga restaurants ng Pilipino. Ano pa ba yung mga restaurants, mga panaderia, ganyan, mga travel agency, or ano pa meron? Yun nga, mga nagbebenta ng mga insurance, ganyan. So, ayan, marami tayong mga kababayan, ayan. So, ayun nga, kung nandun lang sila sa may Tetuan area, yun. Again, it's from Cuatro Caminos hanggang Plaza Castilla. So, line 1 yun, yung light blue. Cuatro Caminos, Alvarado, Estrecho, Tetuan, Valdez-Cederas, hanggang sa Plaza Castilla, napakadami pong Pilipino. Ayan. And even if pumunta ka dun sa Cuatro Torres, yun yung 4 towers, yung skyscraper dito sa Madrid, yung isang building po doon is, alam ko, Pilipino po yung may-ari. That's why dun sa harapan nun is mayroong Philippine flag. Ayan. Meron po tayo dito mga estatwa ni Dr. Jose Rizal. Tsaka yung isa is like, kay Andres Bonifacio ba yun? Hindi ako sigurado doon. Dahil nga si Jose Rizal nag-aral siya dati dito nung kapanahunan niya. So, ayan. May mga Philippine flag dyan. Makikita ka. Siyempre, nandito ang Philippine Embassy. Malapit siya sa may, ano ba yung tawag doon? Metro Nuevos Ministerios or Metro Argentina. Ayan. So, yun lang guys. Kung meron kang question or comment, you can drop sa ating comment section. Kung meron kang tanong about dito sa buhay-buhay dito sa Espanya, no? Hindi siya ganun kadali, pero nakakapag-survive naman ang madami nating mga kapwa Pilipino. At saka pala dito, ang isang good news is kung meron kang residency after 2 years, pwede ka na po mag-apply ng citizenship provided na nakapasa ka po ng A2 DELE level at saka ano pa yung isa? CCSE exam or yung cultures exam. Ayun, culture about social, ganun.
So, yung time frame sa Madrid, lalong-lalo na yung mga bureaucratic process kasi dito, hindi naman siya talagang, yun nga, sabi ko kanina, hindi tayo nakatira sa perfect world. Yung 2 years, syempre may mga delays pa yan. Magagather ka pa ng mga documents, mga requirements para maging resident or maging citizen dito sa Spain. Mag-alat na lang kayo siguro ng additional time. Kasi medyo madami pong pinaprocess din, lalo-lalo na sa extranjeria ngayon. Ang dami-dami. Pag nakarating ka na dun sa Spain, malalaman mo din yung mga bureaucratic process dito sa Spain. Ayun. Pakilike na lang po ang video na to, pa-subscribe sa aking channel Nathaniel Travels at go to our comment section kung meron kayong mga katanungan or questions. Maraming salamat from Madrid, Spain. Hasta luego!